Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Edil, o tawagin na lang natin sa palayaw niya na Lolong. Taong 1966, Otavi, Sorsogon. Panahon ng gapasan ng palay, nang may nangyaring hindi kanais-nais sa buhay ni Lolong. Ayon sa kanya, Setyembre 14 sa taong ito, habang binabagtas niya ang daan papauwi, pasan-pasan ng parte ng kanyang inani, meron siyang nasipat na isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Dala ng kanyang kuryosidad, bahagya siyang napahinto para tingnan kung ano ito. Makalipas lang ang ilang minuto, sinabayan niyo ng malakas na sigaw, kalakip ng pagtunog ng malaking tambuli na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Akala nga niya, namamalikmata lang siya noong mga oras na yon, pero kumbinsido siya na totoo ang mga bagay na kanyang nakikita. Maya-maya pa, may nasipat siyang malaking apoy na mula sa langit na mabilis na bumulusok patungo sa kalapit na bundok. Paglagpak naman ito sa kalupaan, nagdulot ito ng matinding ingay sa paligid, ngunit sa halip na masindak itong si Lolong, tila bang nagkaroon siya ng interes na puntahan ang kinalagpakan ng bagay na yan. Bagaman malalim na ang gabi, hindi niya ininda ang daan patungong bundok. Sa bilis ng kanyang pag-usad, kalahating oras lang, narating na niya ang lugar kung saan ito bumagsak. Isang malaking uka ang sumalubong sa kanya na binabalot naman ng makapal na usok. Kalaunan, nawala rin ang usok na yan at pagsilay niya sa pinakagitna nito, wala naman siyang napansing kakaiba. Ilang beses din siyang naghanap papaikot ng uka, pero hindi niya talaga makita ang kanyang hinahanap. Gustuhin man niyang puntahan ang pinakasentro nito, alam niyang hindi niya yun magagawa dahil sa init ng lupang kanyang tatapakan. Nang mapagtanto naman ito ni Lolong, sa halip na magpumilit, nagdesisyon siyang balikan ito kinabukasan. Ang kaso lang, pagtalikod niya sa lugar na yan, bigla naman siyang may naramdamang kamay na humawak sa kanyang balikat. Pagbaling niya ng kanyang paningin, tumambad sa kanya ang isang lalaking may mahabang puting buhok at may 2 sugat sa noo. Kakaiba ang kasuotan nito, na animoy hindi mo talaga paniniwalaan na orihinal itong nagmula sa ating mundo. Hinang-hina na ang nilalang na yan, at habang nakatitig ito sa kanya, may mga binabanggit itong buhay na salita. Hindi naglaon, imbis na humingi yun sa kanya ng tulong, laking gulat na lamang niya nang biglang itarak ng nilalang na yun sa kanang bahagi ng dibdib niya ang kamay nitong may napakatulis na mga kuko. Sobra-sobra rin ang init nito, kaya agad naman siyang nagpumiglas habang pilit yung iwinawaksi sa kanyang katawan. Kaso lang, sa halip na makawala siya, mas lalo lang itong bumaon hanggang sa dahan-dahan nang nagdilim ang paningin niya. Pagbalik naman ng kanyang ulirat, napansin niyang nakahiga siya sa sanga ng isang puno na malapit sa baryo na pinagtitirhan ng kanyang pamilya. Mula sa lugar na yon, kitang-kita niya ang kanyang mga magulang na kasalukuyang nagbibilad ng parte ng kanilang gapas. Matapos naman niya yung masilayan, agad naman siyang naglakad pabalik, walang kamalay-malay, ukol sa nangyari noong nagdaang gabi. Ayon kay Lolong, 2 linggo pa ang lumipas bago niya maalala ang tungkol dito. Noong una nga, naisip niyang masama lang itong panaginip, pero habang dumaraan ang mga araw, meron siyang napapansing pantal na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Dahil sa hindi naman siya nakakaramdam ng sakit mula rito, hinayaan niya lang ito hanggang sa bigla na lamang niyang napansin ang pag-ahon ng isang muka sa kanyang kanang dibdib. Dagdag pa niya na
Para tong isang sanggol na unti-unting nagkakaroon ng buhay. Bawat oras nakikitaan niya ng pagbabago ang mukha na yon, hanggang sa maimulat na nga nito ang dalawa nitong mga mata. Kumikilos na rin ang bibig nito, kasabay ng kanyang pagrinig sa mga mababagal nitong paghinga. Dala naman ang kanyang takot ukol sa sasabihin ng mga tao sa paligid niya. Pilit niyang itinago ang bagay na yon. Kung hindi siya nagdodoble ng damit, binibendahan niya ito para masigurong wala roong makakakitang kahit na sino. 6 na buwan niyang itinago ang muka, hanggang sa unti-unti na nga yung nagkaroon ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, sa halip na matakot, sinubukan niya itong kausapin. Sumasagot naman ng maayos ang nilalang, kaya kalaunay nalaman na rin niya kung sino at kung ano ito. Base sa mga sinabi nito sa kanya, isa yung anghel na pinarusahan ng kanyang mga kauri buhat sa pangingialam niya sa buhay ng mga tao. Noong gabing nakita niya si Lolong, yon ang sandaling tinanggap na niya ang kanyang parusa. Para naman hindi siya makuha ng mga anghel na kalaban ng langit, nagdesisyon siyang pumasok sa loob ng katawan nito. Bagaman alam niyang labag ito at isang malaking kasalanan, sadyang wala na rin siyang magagawa. Pagtatapat pa nito sa kanya, na hanggat nananatili siya sa katawan nito, hindi makakaranas ng kahit na anong hirap si Lolong na kalimitang pinagdadaanan ng mga tao. Mariin din itong inilahad na sa pamamagitan niya, walang imposible. Lahat kaya niyang gawin at kahit na sino kayang-kaya niyang talunin. Dahil sa sinabi ng nilalang na yan, unti-unting nagkaroon ng liwanag ang kanyang mga pangarap na minsan na niyang tinalikuran sa dilim. Upang mapatotohanan din niya na totoo ang mga sinasabi nito, nagdesisyon siyang yon ay subukan. Una niyang hiniling sa nilalang, magkaroon ng sandamakmak na perang papel. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, para naman itong isang bangkong lumuluwa ng limpak-limpak na salapi. Sa loob lamang ng ilang minuto, halos mapuno na nito ang ilalim ng kanyang higaan. Nang mapagtanto naman ng nilalang na kontento na siya, saka pa lamang nito itinigil ang mga ginagawa niya. Pagsilay naman ni Lolong sa mga salaping yon, agad naman siyang humiling ng kapangyarihan. Ngunit dahil sa hindi yun pwedeng direktang ibigay sa kanya, pinadaan ito ng anghel sa mga batong nagsisilbing pangtrangka sa bintana ng kanyang silid. Matapos naman itong lagyan ng mga abilidad ang bato, inutusan siya nitong palagi yung dadalhin saan mang lugar sila magpunta. Dagdag pa ng nilalang na kahit anong mangyari, mas mainam na wala siyang pagsabihan ukol sa kanilang mga sikreto. Magiging banta kasi yun sa kanila, lalo pat kailangan pa nito ng mahabang panahon para maibalik ang nawala nitong lakas. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, maraming ibinahaging istorya ang nilalang na yon na siya namang pinaniwalaan niya. Ang buong akala ni Lolong, likas na mabait ito, kaya malaya niya yung pinatira sa kanyang katawan. Naisip niya rin kasing papabor yun sa kanya dahil na rin sa hindi masukat na abilidad ng anghel. Ngunit bago matapos ang taong ito, marami na siyang napapansing kakaiba lalo na kapag gabi. Sa maniwala man kasi kayo o hindi, kapag pumupunta siya noon ng 10 oras sa sentro para bumili ng mga sangkap na kanyang lulutuin, maraming tao ang lumalapit sa kanya. Lahat yun hindi niya kilala at karamihan din sa mga ito, purong matatanda na. Noong una nilang pagkikita, may mga bagay lang itong itinatanong. Pero kalaunan, humingi na rin yon sa kanya ng mga bertud na para bang alam na ng mga ito ang itinatago niyang sikreto. Nang marinig naman ni Lolong ang tungkol sa bagay na yan, mabilis niya itong iniwasan. Hindi niya rin yun kinakausap, pero sadyang makukulit talaga ang mga ito.
Akala niya ganun at ganun na lamang ang mga mangyayari, pero pagtungtong ng kapistahan ng mga kaluluwa, meron na naman siyang naranasang hindi kaaya-aya. Isang gabi, habang naglalakad sila ng tatay niya, may nakasalubong silang matandang lalaki na may hila-hilang kalabaw. Sa likod ng kalabaw na yon, merong 2 itim na asong nakasunod. Malayo pa lang, alam niyang pinagmamasdan na sila ng matanda dahil kapag tinitingnan niya ito, agad silang nagkakatitigan. Ilang beses man niyang ibaling sa ibang lugar ang kanyang pagtingin, alam niyang hindi na aalis ang paningin nito sa kanya. Paglapit naman nila sa matanda, bigla naman yung tumigil kasabay ng paghawak nito sa kanyang ulo. Dahil sa ginawa ng nilalang na yan, agad namang umiwas itong si Lolong hanggang sa muli na naman silang magkatinginan. Ngunit sa puntong yon, kitang-kita na niya ang pula at itim nitong mga mata. Nakangisi na rin ang matanda. Animoy labis yung nagagalak na sila ay nagkita. Dahil sa inaasahan naman yun ni Lolong, hanggat maaari hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Kaso lang, nung napapalayo na sila ng tatay niya, narinig niya itong nagwika sa kanya ng, "Hindi habang buhay mo kaming matatakasan. Maraming henerasyon na ang naghintay sa iyong pagbabalik. At sa pagkakataong ito, hindi na namin sasayangin ang lahat. Nakahanda na ang iyong mga kinakailangan. Panahon na para kami naman ang iyong pakinggan." Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yan, agad naman itong napukaw ang atensyon ng kanyang ama. Dala naman ng pagtataka nito, sinubukan nitong tanungin ng matanda pero hindi siya nito pinansin. Sa halip na sumagot, humagikgik lang naman yun habang naglalakad papalayo. Nang mawala na ang matanda sa paningin nila, minabuti naman nilang umuwi na. Paglalim naman ng gabi, nagtipon sila ng kanyang mga kapatid. Lahat sila nasa tamang edad na, kaya legal na sa kanila ang magkaroon ng bisyo. Ayon nga kay Lolong, inuman ang kadalasang pampalipas oras nilang mag-aama. Yun din na nagbibigay sa kanila ng masaya at memorableng sandali, kaya kapag merong pag-aani o trabaho silang ginagawa, hindi sila pumapayag na lumipas ang linggo na hindi sila nakakatikim ng alak. Suportado naman yon ang kanilang ilaw ng tahanan dahil ayon dito, mas mainam na yon kesa magkaroon sila ng barkada na tutulak sa kanila para mapasama sila. Ilang oras pa ang lumipas, nang mapansin naman ng tatay niya na masyado nang malalim ang gabi, nagdesisyon na itong itigil ang kanilang pagsasaya. Bukod kasi sa may lakad sila kinabukasan, kailangan ding nakakondisyon ng kanilang mga katawan sa mga trabahong susuungin nila. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kapatid, agad naman itong iniligpit ang natirang tuba. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, kanya-kanya naman silang hanap ng mapagpupwestuhan. Wala kasi sila noong sariling mga silid, kaya kapag tulugan, paunahan talaga sa magandang pwesto. Dala naman ang kalasingan ng mga ito. Agad naman yung nakaidlip pagkahiga na pagkahiga nila. Si Lolong naman, dahil sa hindi pa naman siya gaanong dinadalaw ng antok, pinili niyang magmasid-masid sa labas ng bahay. Maliwanag kasi noon ang buwan, kaya kapag ganoon ang gabi, marami siyang nakikitang kamanghamanghang bagay sa paligid. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang akmang ibababa na niya ang bintana ng sala nila, bigla naman siyang natigilan nang may masipat siyang kabayo at 2 aso na humarap sa lugar kung saan siya naroroon. Alam ni Lolong na hindi pangkaraniwang hayop ang mga nilalang na yon dahil sa dumudugo nitong mga mata. Hindi lang yon, kakaiba rin ang kanilang mga itsura, tapos yung taas nila sobra-sobra sa mga hayop na nahahanay sa ganoong uri.
Maya-maya pa, doon na nga niya nasilayan ang matandang nakasalubong nila na may hila-hilang mga sakong nakatali sa bawat isa. Pagbaba naman ito sa bakuran ng kanilang bahay, isa-isa naman itong binuksan ng mga sakong yon, dahilan para tumambad sa kanya ang mga laman nito. Kung hindi bangkay ng bata, bangkay ng dalaga at binata ang inilalabas nito sa mga sako. Nang maipakita na nito ang kabuuan nitong laman, agad naman yung lumuhod sa kanyang harapan, indikasyon na nagpapakita ito ng hindi masukat na paggalang. Kahit walang ideya si Lolong sa ginagawa nito, pakiramdam niya iniaalay yun sa kanya ng nilalang. Hindi naglaon. Pagtayo naman ito, tahimik itong umalis kasama ng kanyang mga alaga. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, dali-dali naman niyang pinuntahan ng mga bangkay sa pag-aalala na baka matuklasan niyo ng kanyang mga magulang kinabukasan. Di man niya alam ang gagawin niya sa mga ito. Pinilit niya itong ibalik sa mga sako, sabay hila nito, patungo sa malayong parte ng talahiban. Nag-aalala man na baka mga moy ang mga bangkay, hindi niya na yun inisip pa. Ang mahalaga, malayo yon sa lugar nila. Pagpatak naman ng sumunod na araw, laking gulat na lamang ni Lolong nang wala siyang malanghap na mabahong simoy ng hangin. Dahil dito, naging palaisip pa naman yun para sa kanya dahil yung mga labing hinila niya medyo naaagnas na rin. Dagdag pa niya na, sa sobrang iitim na ng mga balat nito, hindi malabong mag-iilang araw na yon na wala ng buhay. Nang mapagtanto naman niya ito, hindi na muna niya yun inalala ng husto. Marami kasi sila noong gagawin sa bukid, kaya minabuti niyang maghanda na ng mabilisan. Kung tutusin, pinuno, hindi na nila noon kailangan pang magtrabaho dahil sa mga itinago niyang pera. Pero ang problema lang, wala siyang maisip na paraan kung papaano ito sasabihin sa mga magulang niya. Sa dami kasi ng mga salaping yon, paniguradong paparatangan siya nitong magnanakaw o gumagawa ng mga hindi kaaya-ayang bagay kapalit ng salapi. Isa yon sa kanyang mga naging dahilan kaya hindi niya talaga maamin-amin ang tungkol dito. Isa pa sa mga inaalala niya ay yung mga bangkay na dinala ng matanda. Pagdating naman nila sa bukid, tumambad sa kanila ang hindi mabilang na mga manggagapas. Lahat yon matyagang naghihintay sa hudyat ng may-ari ng lupa. Pagsilay naman doon ng kanilang pamilya, agad naman silang humanap ng pwesto para makapagpahinga. Meron pa kasing kalahating oras ang natitira bago sumapit ang kanilang mga gawain. Hindi naglaon. Pagtungtong naman ng 6:00, nagsimula na ang gapasan. Magkatabi lang noon ang mga kahong pinagtatrabahuhan nila, kaya marami sa mga nakasabayan nila, nakakausap nila. Habang tumatagal, napansin naman niyang marami sa mga ito ang gustong makipagkilala sa kanya. Isipin ninyo, sa lawak ng sakahang yon, karamihan sa mga ito nagtatrabaho malapit sa kanya. Walang pakialamang mga ito kung magsama-sama man sila sa iisang kahon ng taniman. Nang mapansin naman yun ni Lolong, takang-taka na talaga siya dahil ang usapan nila ng may-ari ng lupa, depende sa naubos na kahon ang magiging parte nila. Alam naman niyang hindi magkakaila ang mga ito, kaya bakit parang wala itong pakialam sa mga makukuha nilang parte? Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niya ang tungkol sa bagay na yon, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang na magpapahinga lang. Bukod kasi sa hindi na siya makapagtrabaho ng maayos, nagiging sagabal na rin ito sa gawain ng kanyang pamilya. Nang masipat naman siya ng mga magsasaka na papaalis na, dali-dali naman yung bumuntot sa kanyang likod. Sa dami ng mga manggagapas na sumunod, halos kalahating porsyento ng mga ito ang iniwan ng kanilang trabaho.
Alam ni Lolong na mapapansin ito ng may-ari ng gapasan dahil kanina pa yung nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Pagdating naman niya sa gilid kung saan naroon ang kanilang mga gamit, agad naman siya roong umupo. Yung mga manggagapas naman, isa-isang nagsikumpulan sa kanyang harapan kahit yung kahong pinagkakatipunan nila hindi pa nagagapas. Pagsilay naman ni Lolong sa ginawa ng mga ito, agad naman niya yung inutusang tumabi. Sumunod naman ang mga taong yon, kaya kahit papaano nakahinga siya ng maluwag. Maya-maya pa, may mga kalalakihan ang lumapit sa kanya para makipag-usap. Ani ng isa sa mga ito, nakahanda silang ialay ang kanilang buhay kay Lolong kung yon ang kanyang nais mangyari. Nangako rin yung wala siyang dapat na ipag-alala dahil mula sa araw na yon, sanggang dikit na niya ang lahat ng naroroon. Pagtatapat pa ng iilan, marami pa silang mga kalahing di hamak na mayayaman, kaya sa sandaling malaman nito ang tungkol sa kanya, paniguradong lahat yon handang isakripisyo ang kanilang mga pagmamay-ari, mapasaya lamang siya. Nang marinig naman niya ang lahat ng yan, bahagya naman siyang napatigil nang masipat niya ang matandang nagdala ng mga labi ng tao sa kanilang pamamahay noong nagdaang gabi. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bigla naman yung umisi sabay sagot sa kanya ng, "Pasensya na ho kayo. Inakala ko kasing masisiyahan kayo sa aking mga dalang regalo. Hayaan niyo ho. Sa susunod iba na ang dadalhin ko. Mga buhay naman, para matakam kayo." Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman niya maisip kung ano ang ibig nitong ilahad sa kanya. Alam niya kasing ordinaryong tao lang siya, kaya bakit siya sinusundan ng mga nilalang na yon? Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nalaman niyang dahil pala ito sa mukha ng anghel na nabubuhay sa kanyang dibdib. Ayon sa mga nilalang, habang buhay niya itong dadalhin, kaya imbis na ituring niya itong sumpa, mas mainam na yakapin na lamang niya ang kanyang sariling tadhana. Hindi lang yon, nabanggit din ng mga ito na nakahanda silang tumulong at gumabay kay Lolong para magamit nito ang kabuuan ng kanyang lakas. Mariinding inilahad ng mga nilalang, may kapangyarihan siyang palakasin at pahinain ang mga tanga nitong bertud, kaya walang dahilan para sa kanila upang linlangin siya. Sa kumpas ng kanyang kamay at katagang lalabas sa kanyang bibig, kaya niyang wakasan ang buhay ng mga ito. Nang marinig naman ni Lolong ang tungkol sa mga bagay na yan, naunawaan niya kung gaano kapanganib ang tangan niyang kapangyarihan. Kalahating oras pa ang lumipas. Pansamantala namang naudlot ang kanilang pag-uusap dahil sa pagdating ng may-ari ng sakahan. Malayo pa lang, nagsisisigaw na ito sa galit, kaya agad naman itong kinaharap ng mga tauhan niya. Pagkatipo naman ng mga nilalang na yon sa kinaroroonan ng may-ari at ng mga tauhan nito, nanatili lang naman silang tahimik habang pinakikinggan ang mga walang kabuluhang bagay na lumalabas sa kanilang mga bibig. Maya-maya pa, pagkababa naman ito sa kabayo, bigla na lamang yung napatahimik matapos nitong maramdaman ang pagtarak ng isang matulis na bagay mula sa kanyang likod na mabilis na tumagos sa kanyang dibdib. Huli na nang mapansin ng taong yon na may isa palang mahabang buntot ang tumama sa kanya. Ayon naman kay Lolong, parang buntot ng pagi ang bagay na yon. Yun nga lang, meron itong matalas na dulo na halos maihahalin tulad mo sa talim ng isang sibat. Dahil naman sa pag-atake ng nilalang na yon, agad namang nagdeliryo ang may-ari hanggang sa kalaunay sumuka na rin yon ng dugo at namatay. Pagsilay naman ng mga tauhan nito sa kaganapang yon, hindi na ito nakakilos sa kanilang kinaroroonan. Akala nila makakaligtas sila kung hindi sila lalaban, pero isa yung malaking kasinungalingan.
Bago pa man kasi makapagmakaawa ang mga taong yon, dinumog na ito ng mga nilalang hanggang sa magkabutas-butas na ang kanilang mga katawan. Nang mapatay na nila ang lahat ng yon, agad naman nila itong pinasan patungo sa masukal na parte ng kakahuyan. Ang mga matatanda namang namumuno sa kanilang lahat, payapa lamang na natili sa tabi ni Lolong. Bawat isa sa mga ito, parang mga demonyong walang sawang bumubulong sa kanyang tenga. Kahit nararamdaman niyang lumalakas na ang impluwensya nito sa kanya, pinilit niya pa ring panatilihin ang kanyang paniniwala at paninindigan. Kalaunan, nang hindi na niya maatim ang mga pangyayaring yon, naglakas loob siyang utusan ang mga itong umalis. Pagkarinig naman ng mga nilalang sa kanyang sinabi, bigla itong natahimik. Bakas sa mga mukha nila ang matinding takot, kaya wala nang naglakas ng loob na magtanong pa. Pagalis naman ng mga ito, sakto naman ang pagdating ng kanyang mga kamag-anak. Gulat na gulat noon ang kanyang mga kapatid, gawa nang napansin ito ang dumanak na dugo sa paligid. Gustuhin mang sabihin ni Lolong ang mga nangyari, alam niyang hindi pa yon ang tamang pagkakataon. Matapos naman ang gapasan, umuwi silang lahat bit-bit ang kanilang parte ng ani. Bale, hindi naman nagtaka noon ang kanyang pamilya, gawa ng yung taong humarap sa kanila noong gabi ay yung asawa ng may-ari. Ayon dito, masama ang pakiramdam ng kanyang asawa, kaya siya ang inutusan itong mamahala muna pansamantala sa pagbabahagi ng parte ng mga nakigapas. Dahil sa rasong yon, ni isa sa mga magsasakang pumunta, walang nakatunog sa mga karumal-dumal na pangyayaring nasaksihan niya. Lumipas pa ang mga araw, gabi-gabi na siyang binibisita ng mga ito. Ayon kay Lolong, sa sobrang dami ng mga nilalang na yan, makikita mo yun gabi-gabi sa labas na parang grupo ng mga ibon na nagsisikumpulan sa itaas ng mga puno. Di naman niya pinapansin ang mga ito dahil alam niyang mapapasama siya sa sandaling binigyan niya yon ng panahon para pakinggan. Unti-unti na rin niyang pinutol ang kanilang ugnayan ng mukhang naroon sa kanyang dibdib dahil sa alam na niyang yon ang pinagmula ng lahat ng kanyang problema. Sa loob pa ng ilang buwan, walang patid siya nitong sinusulsulan. Gabi-gabi itong nagsasalita sa kanyang isipan, pero lahat ng panguudyok at panghahalina nito sa mga regalo at pabuyang kaya nitong ibigay sa kanya, lahat yun tinalikuran niya. Katagalan, nakilala ni Lolong ang pananampalatayang alam niyang hindi matitibag ng muka sa kanyang dibdib. Isinuko niya sa pananampalatayang yon ang kanyang kaluluwa at sa loob lamang ng ilang linggong pagninilay, napansin niya ang panghihina ng mukhang yon. Sa katagalan, nakita niya ang pagpikit ng mga mata nito, kaya para tuluyan niya na yung maiwaglit sa kanyang katawan, buong tapang niya itong hiniwa gamit ang nagbabagang kutsilyo. Sobrang sakit man ang naidulot nito. Naging masaya naman si Lolong dahil sa naisakatuparan niya ang kanyang nais. Magmula naman noong maialis niya ang nilalang na yan, hindi na rin siya binisita ng mga aswang at ibang uri ng mga nilalang. Pero alam niyo ba, Pinuno, hanggat nabubuhay siya, patuloy niya pa rin naaalala ang minsang tumatak sa kanyang dibdib na muka ng isinumpang anghel. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang kakaiba tong kwento natin na to ngayon, no? Kasi, isipin ninyo yun, kapwa anghel, kinalaban yung kapwa niya anghel. Bukod pa rito, natalo siya. 'Di ba yung nasa dibdib neto ni Lolong? Paano kaya nangyari yung ganung bagay, no? Pero kasi, ang sabi dito, nangialam yung anghel na yon. So, ibig sabihin, yung pangingialam pala ng mga anghel sa mga tao, sobrang bigat na kasalanan para sa kanila.
paano kaya yung mga naikukwento nating anghel? 'Di ba? Pero ako sa palagay ko, alam naman natin din pare-parehas na ang mga anghel na yan may kanya-kanya yung ranggo. Depende siguro sa ranggo mo kung makakatulong ka sa mga tao o hindi. 'Di ba? Yun lang yung tingin ko sa kwento na to, yung pwedeng dahilan kung bakit bigla na lang pinagtulungan yung anghel na sumanib dito kay Lolong. Pero angas din no? Hanggat nasa dibdib mo siya, pwede kang humiling ng kung ano-anong bagay. Pero ang nakakatakot, yung balik nun. Alam naman nating pare-pareho na kapag mabilis nating nakukuha yung mga bagay-bagay, mabilis ding nawawala. 'Di ba? Alam ko karamihan sa inyo, subok na yan. Lalo na yung mga nag-i-scatter. Pero sa akin lang naman yun. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ito siya. At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan o, diba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. At sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan yun. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.